Rodeo Iglesia. Noon di kami ninyo pagkikuban mga igsuon hangtod kita alas 5 na ning kahaponon. It's 8 ning bulan sa Setyembre 2018. Pero ang igsuon sa dili pa akong pagdahod ug pagyukbo sa atong halangdon nga Arsobispo Monsignor Camahar o sa atong mga kaparian dinhi sa Diocese sa Pagadian. Ilabi na kang Father Rene Herrera nga diin mao ang atong spiritual director sa Diocese sa CFD nga mausab ang kasamtangan nga kura dinha sa San Pedro Parish. O kang Father Pat Dalumpines de San Jose o kang Father Vince Romanos diya sa Fatima. Welcome mga pinangga akong mga kaigsuunan. Ako di ay pagtimbaya sa mga pinangga ng mga kaigalaan nga naminaw karon labi na sa mga nagalaiya nga reyosong pundok sa atong simbahan, labi na sa utong sa Knights of Columbus, sa mga katekista, lay ministers o mga kaabag. Ngayon usab sa utong sa CWL, Bible Apostolate o di ay special mention usab sa atong presidente sa diocese, CFD president sa atong diocese nga mao si Brad Roger Caliso. Birthday niya, birthday. Ay, happy birthday ay Brad Roger Caliso. Ayong pagsaulog ato sa nini adi ay sa kasaulugan sa adlaw nga tawhan sa atong Birhen Maria, ang inahan sa atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Apan sa dili pa ta mo padayon mga pinangga, atong buksan kini nga mga programa pinagi sa usa ka pagampo atong ihatag kang Brad Jaime Labaho. Ano magampo kita? Sa ngaran samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amin. Among dalaygong paraan nga Dios kang kasanggahuman nagalungtad sa walay katapusan. Daghan kay salamat Ginoo sa mga gasag panalangin nga among nadawat labi na ang gasag sa kinabuhi. Salamat usab sa kaalam nga imong gitugyan dinhi kanamo aron ning kapunon nga samtang kami magahisgot ng barang pulong imong tang hatag kanamo ang kaalam sa paghatag o kahulugan sa imong balaang mga pulong aron kini amo usab mapaabot ngadto sa tagsa-tagsan kaigsunan aron mahimo kining gabayan diha sa pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Ning tanan ako giampo diha kanimo pasalamatan pinaagi ni Jesucristo mong bugtong anak. Amen. Amen. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Bilang mga igsuon, padayon kita atong ihatag ang panahon sa pagpanibaya nganhi ni Brad Danilo Pilare. Brad, mayong hapon. Mayong mayong hapon usab bingo diha Brad Abel Tumagan. Welcome din mong tulumanon ang Rodeo Iglesia nga maghatag og mga pagtulunan mahitungod sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Atong idapit atong mga suking tigpaminaw ning takna sa kapunon o katong siya na itimbaya itong mga kauban niya karon na nagpahigayon og Bible exposition yang dipita sa may 2.8 lower nagunduna sila ipahigayon nga pagtuon niya karon. Atong ibalik mo diha Brad Abel Tumagan. Salamat kayo Brad Dani. Atong ihatag ang panahon ni Brad Jaime Labaho alang sa iyang pagpanimbay. Salamat Brad Abel. Akong gitimbaya diha ako ang igsoon nga naa sa magapuyod ni sa Barangay San Jose. Ang gwapan akong gigagaw si Mirna Mabanag uban siyang gwapo usab nga esposo nga si Emilio Mabanag nga diin karon nagapaminaw kini atong tulumanon. O kumusta dai diha sa Payag San Pablo nga diin ato ang igsoon diha si Judith Los Piñas diha sa Pungapong si Marion Labaho. Di na ito mangyandan tanan diha sa Napulan si Brother Bordo yung mansab si Bro Jane Caminade. Maayong hapon o hinaog kami nga maminaw kamo ni among tulumanon. Salamat kayo Brad Jaime. Bilang mga igsuon, padayon kita. Karong adlaw magpinangga mo ang adlaw diin gisaulog sa tibuok kalibutan ang paghandom sa adlaw na tawhan sa atong mahal nga inahan nga si Birhen Maria. Unya maring niya nga tanan jud kini niya gituog ni obligation kini mga pinangga nga mapahigayon kita og pagtambong sa Santos Misa alang sa mao nga kasaulugan. Buyon kini ang mahitungod sa pagpasamot kalabot ini ang adlaw na tawhan ni Birhen Maria. Atuloy nini ang ihikling tungod kay doon natay nilain nga tema nga atong hisgutan karon. Gani niadtong nakalamayng Sabado, gisgutan naman sa atong mga kauban sa utong sa Catholic Faith Defenders din sa atong diocese ang pagtulun-an kalabot sa atong pagtuo kang Birhen Maria nga mao'y inahan sa atong manunubos o kita usab nahimong mga anak
niya. Tungod usab mga pinangga nga sa hangyo sa itong mga kaigsuonan nga ilang gustong masayran. Kining ni ang usas mga pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika nga gisaway sa itong mga pinangga nga mga kaigsuonan. Ngod gay sa sunod semana mga pinangga, September 14, mao ang kasaulugan sa gitawag na the exaltation of the cross. Sa ato ba Santa Cruz mga igsuon. So man ang hatagan nato og panahon sa pagpasabot mga pinangga kung unsa ang kinauyukan unsa man mga igsuon ang lintunganay o ang pagpasabot sa Santa Iglesia Katolika regarding niining maong pagtulunan. Bilang mga igsuon, padayon kita kining atong programang Pro Deo et Ecclesia mga igsuon, Latinized mo na mga igsuon nga for God and for the Church. Namugna kini mga binangga aron sa paghatag og edukasyon, pagpaambit ngadto sa atong mga binangga nga mga kaigsuonan Katoliko, ilabi na usab sa mga dili Katoliko aron masayran ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Kay sumala pas bala ang kasulatan mga igsuon diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Matud ba diha sa bala ang kasulatan? Nga nagkanayon panganda kamukanunay sa patubag sa sibisan kinsa nga magpakisayod sa paglaom nga naa kaninyo. Buhata kini sa tumang kalumo ug pagtaho. Therefore, ang matag magtutuo mga igsuon gikinahanglan nga masayod una aron siya makatubag. Kay lisod mga igsuon kon mutubag kang wa kay nasayran ug wa kay katubag, di ba? Kay kun basahon mga binangga usab sumala sa lagda sa atong simbahan. Canon Law numero 229 nga nagkanayon, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Mao nang naa mga igsuon nga dinasig kita sa simbahan mga pinangga sa pagtuon o pagkat-on sa Kristohanong pagtulunan aron kita may subay, aron kita proklamar o pagsangyaw nini. Mayong pagkabot sa itong kauban, Brad Rucham, Laura Nilla, may hapon bro. O kung gikinahanglan, dipinsaan ta kini. Walang naa mga binangga nga ginasunan sa atong ini ang PC-B2 Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Paragraph 222, pages 81 to 82, nga naganayon, we must today be willing and able to defend our faith in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. So mo na mga igsuon nga kinahanglan magpakisayod kita. Kinahanglan nga masayod kita sa atong pagtulunan. Aron kini ang atong nasayran, atong mapaambit sa uban, ug ato kini ang usab nga matudlo ngadto sa atong mga binangga, labi na sa atong mga kabataan. Labi na kita mga ginikanan mga igsoon, kita ang unang mga katekista ngadto sa mga anak. Mabitaw nga daghan pero mga pinangga nga mga kaubang Katoliko, ilang mga anak kumiskulas ngadto sa laing dapit, inikuli lahi na pundok, lahi na tinuuhan. Gumikan sa kana sa kapulungon sa inahan o amahan o ginikanan sa pagtudlo ngadto sa ilang mga anak. Mo mga igsuon nga gidasig gayud kita. Isip mga binunyagan nga Katoliko o isip gikumpirmahan nga mga Katoliko. Sumala sa The Catechism of the Catholic Church, paragraph 1285, matud balinhi mga igsuon. For by the sacrament of confirmation are more perfectly bound to the Church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. So, din ang mga binanggang mga kaigsuonan nga kantong mga nakumpirmahan mga igsuon, gilig-on sa balaang espiritu. O mao nang naan, mamahimo na silang mga matuod nga mga saksi ni Kristo. Mao na nga obligado gayud kita sa pagpalapnag o pagdepensa sa atong pagtuo dihaspong o sa buhat. So dili lang ni responsibility, but it is an obligation. We are strictly obliged to spread and defend the faith. So muna mga binangga ko mga kaigsuonan nga namugna kining maong pagtulon kining ang maong nga tulumanon Pro Deo et Ecclesia.
Padayon kita mga pinangga pa sa dili pa ato ihatag una sa atong igsuon ang panahon sa pagpanibaya. Atang nato ni Brad Rocham, Laura Nilia, Brad Rocham, maayong hapon kanimo. Ayong hapon ba, no? Kining may hapon sa tanan nga naminaw mga suki nining istasyon nining programa nga Prodeo Iglesia. Unya kining ato uling kwaleron nga adlaw sa ni Mama Mary, no? Unya ato yung pasidunggan ng Dios nga mo naghatag gyud sa tanan. Unya kining atong tulumanon manggod mao na may ato bang nasa 1 Timoteo 3:15 nga simbahan nga mao'y haligig sukaran sa maturan, no? Unya ang simbahan day adunay tubag, adunay mo dipinsa, no? Nga bago lang giingon sa atong igsuon nga kining simbahan aduna gyud kining mga pulong sa Dios nga idipinsa nga matud pa ni San Pablo diha sa 2 Corinto kapitulo 10 bersikulo 4 ngadto sa 5 nga ang pulong sa Dios mao'y gamiton ng himan nga mulumpag sa kuta nga makigbatok sa kahibalo sa Dios ug amo kining himo nga masinulundon diha ni Kristo ug diha sa 1 Pedro 3:15 aduna gyud pagpangandam kanunay sa pagtubag ni bisan kinsa nga mapakisayon kabahin sa inyong pagtuo paglawom buhatag gini sa pagpaubos. Akong ibalik nimo Brad sa pagpalapnag sa atuang pagtulunan. Salamat, duy na salamat kayo, Brad Rocham. Padayon kita mga igsuon. So sa akong gisulti na kaganiha nga usa ka espesyal kining niya nga panahon in talagsar butan ini karon first time nako nini ang handle dinhi sa DXPR and amang sa usabis na program. Unang nga higayon ako nini nga makapaambit usab ta sa atong nakatunan tungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Ang uban nga mga pinangga na itong mga kaigsunan, musuway nining mulampaso, mo kuso-kuso sa mga pagtulunan Katoliko. Usa ni ining niya kining gitawag na to Santa Cross, kining sign of the cross kun cross. Karong September 14 next week mga igsuon, mao kini niya ang atong pagsaulog sa gitawag na to the finding the exaltation of the cross. Gani dunay mga pipila ka mga parokya dinhi o mga kapilya nga ang ilang gihimong patron ang Holy Cross, no? Mananaan nga ato ning niang hatagan og pagpasabot tungod kay dunay daghang mga tawo. Gani dunay koy mga kaubas trabaho kaniadto. Nga mo atake ni niya nga kini kulong kini ang sign of the cross iyak ni siya wa. Unya nganong mutuo man kita mga igsuon nga dili man mabasa diha sa Biblia ang sign of the cross, ang pagpanguros. Unya matingapod da sila matud pa nila kamingon nga ano man nga magpintas-pintas mo nga kanang cross mo man hinungdan di lang atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo namatay. Unya inyong ipasigarbo hinuon ang mga igsuon kamong mga Katoliko kanang pagbanguros. Unya magsuot-suot mo gito og krusipiho or crucifix. Nga gumika ni anang maong cross namatay ang tinubdan sa kinabuhi nga mao si Ginoong Hesukristo. So wala mga igsuon ang pipila ka mga question kung pangutana sa mga binanggang mga kaigsuonan nga miatake sa simbahan. Ialang nila naaman sa Biblia, Galatia 3:13 nga tinunglo ang gibitay sa kahoy. Wala nga tinunglo man nga man nga ato man ang gipasigarbo. So man nga mga igsuon nga ato na nga ang ipasabot. Well, una sa tanan, kining cross mga igsuon kung mag-sign of the cross ta atong gipadayag nga pinangga ang duha ka mga kini ang mga nagadaya nga mga importanteng pagtulunan. Una, nagtuo kita diya sa atong pagpanguros, nagtuo kita sa balaan nga Trinidad. Nagtuo kita Dios nga may tulo ka mga personas. Nagtuo usab kita nga dunay Kristo nga namatay aron kita magkaligawas gikan sa kaulipnan sa sala. Gani kining cross mga igsuon mao kini ang kumon kaayo og mas makita nga timaan sa atong pagtuo. Iwans bitaw nga manguros ka diyas gawas dito sa kinan mingon diyan ang mga kaubali mo sa kuna na Katoliko din niya kananguros. So mo ni ang labing kumon og mas makitang timaan nga kini ni ang mao magtutuo o Catholic. So diha ang mapadayag sa sign of the cross para man. Unang kining cross mga igsuon so kini ka hamubong bayhon sa pagampo. Unya magamit na to ang cross sa panahon sa bunyag, sa kumpirmasyon, sa tanang mga pagampo, sa pagsugod sa misa ug ngadto sa pagtapos sa misa mga igsuon. Mananaa nga paningan na ang atong mga pinangga nga mo question sila ngano man ang ilisod simbahan manguros mo.
Nganong dihas mi mulabay ang binteryo, mangurus mo. Doon ay ambulansya mo agi, mangurusot mo. Sa may kahulugan na. Mana na itong hatagan o pagpasabot mga pinangga. No? Una sa tanan mga igsuon kining pagpangurus sa Simbahang Katoliko. Dili kay usaray kahulugan yan na. Ang pagpangurus ko ng pag-sign of the cross, aduna nini ay daghan nga mga kahulugan. Una mga igsuon ang tudlo sa atong simbahan nga kining ni ang pagpangurus nagpanayag kini sa atong pagkasumusunod ni Ginoong Hesus. Kay sumala pas balaang kasulatan, Mateo kapitulo 16 bersikulo 24. Nga mingon ang atong Ginoong Hesukristo, sikin sa katong buot nga mamahimong akong tinun-an, kinahanglan magdumili siya sa iyang kagalingon o pasano niya ang iyang krus o musunod kanako. So sa ni ka symbol mga igsoon ang krus. Nga diin nagpasabot kining niya sa pagkatinun-an ko being a follower of Jesus Christ. Na biblikal na mga pinangga. Dili ningon nga tinumutumo, naagayod kini mabasa diha sa Biblia. Ikaduha mga pinangga, nagpasabot usab kining niya sa mensahe sa kaluwasan. Kay sumala pas unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, alang niya mula maluwas ang kaasuyan sa cross binuang, apan alang kanatong giluwas ang cross gahom sa Dios. Mo ni kahulugan mga igsoon. Ilain pay kahulugan mga pinangga nga kining cross mga igsoon kung timaan sa cross nagpasabot usab kining niya sa pagtulun-an ni Ginoong Hesus nga diin gisupak sa mga tao nga wa budawat nini. Nana sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18 mga igsoon, matud ba dinhi atong basahon. Kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila. Giingon ko kamo sa makadaghan o garon igaingon ko ba ng paghilak nga sila mao ang mga kaaway sa krus ni Kristo. So mo naman nga pinangga ko mga kaigsuonan ang kahulugan. Unya kining krus usab mga igsuon nagkahulugan usab kining niya sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Kung kung basahon mga pinangga ang balaang kasulatan akong gigamit ang Mayong Balita Biblia, Cebuano Popular Version. Galacia kapitulo 5. Galacia kapitulo 5 bersikulo 24 mga pinangga ko mga kaigsuonan, mao kining niya ang atong mabasa mga igsuon. Ang mga tawhanong kailibgon o ang mga pangandoy gilansa nga sa krus sa mga tao nga iyanan ni Kristo. O magaling nga si San Pablo mga igsuon, mapasigarbuhon gayud sa krus atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Atong basahon mga igsuon dias Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 kama 17. Matud ba dinhi mga igsuon, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako og ako patay na alang sa kalibutan. 17. Sa katapusan manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako. Kaya mga timaan kung ulat nga niya sa akong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. So walay na ang gipasigarbo gawas sa krus ni Kristo. Wala nga magkwinta sa krus kay gipasigarbo mo na to. Nga kita niluwas sa atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo. So mingon sila, Brad, babasa bas Biblia nga gisugo kayo sa Dios nga mag-sign of the cross o maghupot og timaan sa cross. Well, kung Biblia ang ilang gusto, nga gusto man sila litra por litra, ato ni kita dili man ta ng litra por litra. Pero ato lang hatagan sila aron matagbaw sila sa ilang kauhaw sa mao nga panginahanglan. Sumaa sa Biblia nga niya ko karon ang Biblia sa Kristohanong Kapilimban. Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto sa 6 matud ba dinhi. Nadungog ko siya nga maingon sa uban karon aritas 3 una. Unya ang himaya sa Dios Israel misaka gikan sa kirubin nga nimutangan niini og ngadto sa tugkaran sa balay. Gitawag ni Yahweh ang Dios ha. Gitawag ni Yahweh ang tao nga nagbisti og lino nga nagdala sa gamiton pagsulat sa iyang kilid. Mingon siya agi sa tunga sa sira sa Jerusalem og makahi sa krus ang agtang sa mga lalaki nga nanghupaw og nagagulo tungod sa tanang kangilad nga nahimo dinhi. Nadungog ko siya nga miingon sa uban, karon makaagi ka sa syudad, sunod niya og pamapya sila. Ayaw tan-aw nila sa kaluoy. Ayaw pakita og kaagop inigdanan sa mga tigulang nga lalaki, sa mga batanong lalaki,
sa mga birhen, sa kabataan o sa mga kababayan, apan ayaw tanduga ang dunay timaan sa krus. So, klaro og tato mga pinangga kung mga kaigsuonan, nga dihas daang tugon mga pinangga, gigamit na sa Dios ang timaan sa krus aron paghatag og panalangin, aron mahilikay ang katawhan diha sa bisan unsang matang sa mga katanawan. So mo na ang mga igsuon biblikanhon nga pagpasabot regarding anang naa. Og mao nang naay gitudlo sa atong simbahan sumala sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2157 mga igsuon, atong basahon dinhi diya sa kumangkamot ang gitawag og The Catechism of the Catholic Church. 2157 nga nagkanayon. The Christian begins his day, his prayers, and his activities with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The baptized person dedicates the day to the glory of God and calls on the Savior's grace, which lets him act in the Spirit as a child of the Father. The sign of the cross strengthens us in temptations and difficulties. Mana mga igsuon na ang sign of the cross magapalig-on kanato taliwa sa bisan ng matang sa mga kalisdanan o mga pagsunay. Adunay laing question mga pinangga. Nga matod ba nila kini kunong sign of the cross usa lamang kini ka invention ni Emperor Constantine dito sa Roma. Nga diin gipamugos ni Emperador Constantino sa tanang mulupyo sa tibok imperyo sa Roma nga mag-sign of the cross. Kay kung dili kuno, butang nato kuno, iyang ipapatay. So matingat atong mga igsuon, nga doon ako ikaubas trabaho mo nagiingon nga si Constantino ang nagpugos niya ng pag-sign of the cross. Muna kitang mga Roman Catholic, mga Romano man kuno ta, nakasunod ta sa pag-anong pagtulunan nga giduso sa panahon ni Emperador Constantino. Ay wala na ang mga igsuon nga malipay po tanin mga pinangga ba? E maayo po mga mag-istorya, pero ang problema ang mga pinangga kay wa man gud na sila magsukad sa tinud-anay nga kasaysayan. Manang nga atong suhiron ang kasaysayan kung tinuod ba mga igsuon nga si Constantino ang nagpugos sa pag-sign of the cross. Siya ang nag-originate. Niya nagitawag na tog sign of the cross. Kaya kining ni ang sign of the cross matud pa sa librong Roman Catholicism na sinulat ni Loren Bittner, page 7, nga gibinto niya itong tuig 300 AD. So muna nga atong siro mga igsuon ang kasaysayan niya, kasi maninga ang atong mga pinanggang kaigsuonan. Nga naman nga mogamit magkasaysayan ang kining Katoliko. Nga kinahanglan Bible alone raman. Oh. Nya wa man agi duso sa balaan kasulatan nga kinahanglan mogamit katag history. Well, niya sa kong kamot mga igsuon kining gitawag na to og Cebuano Popular Version. Suma nining Biblia nga naganayon sa Kaalam Kapitulo 8 versikulo 8. Nga naganayon dinhi ang kaalam nahibalo sa mga pagtulun-an sa kasaysayan. So bisan ang Biblia nga pinangga giauhag kita, gidasi kita sa paggamit og pag-uklab sa mga panid sa libros kasaysayan. Kung gusto kita makahibalo. Gani dinhi sa libro Bibliang Protestante nga gituwag mga igsoon og The Living Bible Paraphrase, Job chapter 8 verse 8, matud balinhi, read the history books and see. Basaha sa libros kasaysayan ug tan-awa. Munang atong suhiron kun mga igsoon ang kasaysayan kung tinuod ba nga si Constantino mao ang nagduso niya ng sign of the cross. Well, dili na tinuod mga pinangga. Nga naman, si Constantino mga igsoon, igo lang mi adapt. Igo lang mi dawat sa mga pagtulunan sa Kristiyanos. Kay wala pa si Constantino mga igsuon, ana-ana mga Kristiyanos nagbansay nining gitawag tog sign of the cross. Gani sa panahon ni Constantino mga igsuon, adunay gitawag nato og rival kon panag kontra sa laing emperador kay dito sa Roma mga igsuon sa panahon ni Constantino, adunay gitawag nato og pagdumala sa upat ka mga gitawag nato og mga emperador. Gitawag kini niya og tetrarchy.
Ang tetrarchy mga igsuon gid ang tibuok imperyo mga igsuon gidala sa upat ka mga emperador. Ang pikas imperyo mga igsuon ginagsugod din sa panahon ni Emperador Diocletian sa mga tuig 305. Si Diocletian mga igsuon ang emperador nga gitawag Augustus. Matag lang kong gamay overview mga igsuon nganong upat ni niya ka emperador atong panahon na. Dunay rivalry sa upat ka mga emperador. Dito sa kuan Roma mga igsuon, dunay duha ka mga Augustus kun the senior emperor nga magduma sa Roma. Ang pikas mga igsuon sa sidlakan mao si Diocletian. Og dito sa kasadpan mga igsuon, ang Augustus dito mao si Maximian. Unya ang junior emperor nga gitawag og Caesar ni Diocletian mao si Galerius. Unya ang junior usab ni Maximian mga igsuon dito sa kasadpan mao si Constantius Chlorus nga mo'y awahan ni Emperador Constantino. Gibalaod mga igsuon nga human sa 20 anyos mga pinangga, automatically mo resign o mo retire kining nga gitawag og Emperador nga Augustus. Unya mo succeed automatically ang iyang junior emperor nga gitawag og Caesar. So nahitabo nga mga igsuon nga mihawa si kining ang kuan mga pinangga kining ang sa pikas si Maximian mipuli si Constantius Chlorus. Pagpuli ni Constantius Chlorus doon na iduso nga gitawag og Caesar nga mupuli na pud siya iyang dapit. Ang problema na mga igsuon kay kinis Maximian doon ay anak nga gitawag Maxentius. Mao yang gi-appoint nga may musunod niya. Ang problema pud kasi Constantius Chlorus iya pong giduso ang iyang anak nga si Constantino o Constantine. Mao nang dunay civil war, dunay panag-away tali ni Constantino ug ni Maxentius. So niadtong panahon na mga igsuon dunay gubat nga nahitabo tali ni Emperador Constantino ug ni Emperador Maxentius. So mo itong hitabuan mga igsuon nga ang iyang inahan ni Emperador Constantino nga si Santa Elena, Kristiyana ato mga igsuon. May nampuon si Santa Elena. Niadtong panahon na sa iyang pagpangandam batok sa gubat ni Emperador Maxentius. Nakakita ang sa usa ka pananawon. Usa ka dakong krus, mahayag na krus sa kawanangan nga nagsiga nga may nahipatik nga kining ang marka nga naguluhan og in hoc signo vinces. Nga sa ato pa by this sign thou shalt conquer. Mo na mga igsuon nga dili na pinumutumo. Tungod kay ra ka nang naa sa panid sa kasaysayan. Yes, kung kamot mga igsuon ang libro naguluhan og World History by Diosdado Capino, page 126 mga igsuon, matud ba dinhi? Constantine was fighting a hard battle for the imperial crown when one day, in the midst of preparation with Maxentius, he saw the sky across with words, in hoc signo vinces. By this sign, thou shalt conquer. So mao to'y nahitabo mga igsuon sa dihag ni Asdang o sa wala pa sa mga Asdang sa panahon nga siya nangandam sa pagigubat batok ni Emperador Maxentius. O human gilayon sa maong gitawag na to mga igsuon og pananawon ni Constantino. Iyang gimando gilayon sa iyang mga ginsakpan nga pulihan ang emblema sa ilang mga taming gikan sa igila ngadto sa gitawag natong cross. Og human gilayon niya adto sa diha nagigubat siya batok ni Maxentius napildi si Emperador Maxentius. Unya dili na tinumutumo. Kinahanglan sa history mga igsoon. Niya sa mga kamot ang history naguluhan og World History nga sinulat ni Frederick Lane, Eric Goldman, and Erling Hunt, page 159, nga nagkanayon mga igsoon. Ordering the Christian cross placed on the shields of his soldiers, Constantine won the battle. Sumo itong mga igsoon nga bidaog si Constantino sa iyang pakigbatok ni Emperador Maxentius. So human galayon mga igsoon ang maong panghitabo iyang gimando sa tibuok imperyo nga hunungon na ang pagpanlutos sa mga Kristiyanos. Unya dili na ipagamit ang krus ingon nga instrumento sa
silot sa mga makasasa. Ug naa na history. Niya sa kung kamot ang karaan kay history mga igsuon nga naguluhan og the early European history nga sinulat ni Houghton Webster 1924 mga igsuon. Page 235. Matod ba dinhi nga naganayon? One of his laws abolish the use of the cross as an instrument of punishment. So man mga igsuon ang gisgutan. So si Constantino ng mga igsuon isip na milagruhan, igo lamang mi-adapt sa pagtulunan sa mga Kristiyanos. Kaya mga Kristiyanos, mga igsuon, daan ng gabansay nini gitawag og sign of the cross. Og naa na history. Niya sa kung kamot ang librong naguluhan og World History nga sinulat ni John Arthur O'Brien, page 146. Matod ba dinhi? Other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So kini ang sign of the cross mga igsoon, daan na gibansay sa sayong Kristyanismo. Wala pa matao si Emperor Constantino mga pinangga, nagbansay ng daan ang sayong Kristyanismo. Mahitungod yun ang gitawag na to og sign of the cross. So igo lang nag-adapt si Emperor Constantine. Mahitungod yun ang sign of the cross. Ug dili siya mga igsuon ang originator. Dili siya ang origin ni gitawag og sign of the cross. Igo lang siya midawat ni Hulen. So usa ka kinumutumo og dili tinuod ang pamahayag sa atong mga pinangga nga mga dili sa akong sa pundok sa ilang pag-ingon. Si Constantino may giimbento sa gitawag og sign. Hinaot na tinawan mo mga igsoon. Lain pa. Doon ay mga kwesto nila nga dunay matupa, dunay mga basahon sa simbahang Katoliko nga nagsimba kuno ta og cross, nagsimba kita og crucifix. Nga nganong gitudlo man sa simbahang Katoliko nga mosimba ta? Oh, pasig maningaw, asa man na makutlo nang naa. Well naa. Pero ato nang tubagon mga igsuon kung unsa ang ipasabot yana, nga unsang matangan ang simba. Kaya man nag-iingon lagi nga tiwason ba? Dili lang po ningon tiwason. Kung mubasa ta, uban sa pagsabot. Ang nakalisod sa itong mga pinangga mga igsuon kay mubasa ra, way sabot-sabot. Ang mana na nga, dili jud mahitabo ang pagkuha sa hustong kahulugan niya na. Niya sa kung kamot mga igsuon, kining gitawag na to og Marian Misal. Nga sa panahon sa Biyernes Santo mga igsuon, malitok kinis pare. Pahina 583. Atong basahon din mga igsuon. Yung mga gamito nila, magdibuntay tayo mga igsuon kay mga gamito nila nga mingon nga, oh na, klaro dris inyong libro. Nga nagsimba mo og cross. Kaya atong basahon mga igsuon. Page 583. Nga naganayon. Nilatin mga igsuon. Matod ba din Icilinium cruces in cusalos mundi pipinde. Venete adoremus. Atong binisayon. Tanawa ang kahoy nga krus, nga diin gibitay ang manuluwas sa kalibutan. Dali, simbahon ta kini. Venete adoremus. So ang gi-refer ng mga igsoon, the cross. Munang moingon gilayon sila, nga tanawa, gasimba ni ang mga Katoliko og cross. Puro nakalisod lang mga igsoon kay wa nila pasabot. Ano man? Ang nga natang hinuduman sa mga nagariya ng mga magsahon o mga libro mga igsoon. Dunay mga gitawtog arte, kung mga arte, kung art ang mga magsusulat, gani ang mga mamumulong. Sa English, doon natin gitawag figure of speech. Kung mga figura sa magpamulong. Diha usab sa maong basahon mga igsuon. Dili literal sense ang atong pagsabot. Gikinahanglan kung mubasa kita mga basahon, kung doon ay mga pasahe din ha, atong ipangutana sa magsusulat mismo. Aron masayod kita, unsay tumong o katuyuan sa maong magsusulat sa pagsulat niyang maong pasahe. So sa pag-ingon dito mga igsuon nga, venete adoremus. Dali, simbahon ta kini. Dili labot masabot nga simbahon din ang cross. Ang kahoy nga cross, no! Kaya ang punto sa simbahan mga igsuon, ang nanag-iya sa maong cross, mo'y simbahon. Gitawag ka na sa atong English grammar of figure of speech, particularly gitawag ko metonymy. Nias kung kabot mga igsuon ang the hermeneutics or the study of the interpretation of the scriptures.
Nakikinahanglan ng mga igsuon nga kung mubasa kita mga libro o Biblia, doon natin gitawag og hermeneutics on methodology of interpretation. Matod ba din yung mga igsuon sa page 90 mga pinangga? Doon natin gitawag og figures of speech involving substitution. Na din ang pulong metonymy. Nga matod ba din nga nagkanayon, the object is used for something pertaining to it or vice versa. So kung gisgutan ang usa ka butang mga igsuon, dili mo sabton nga direkta nga ang butang mo ipasabot, kun dili ang naghupot o ang nag-iya sa maong nga butang. Sama pananglit. Diya sa Salmos kapitulo 29 bersikulo 5 sa duay version mga igsuon. Exalt ye the Lord our God, adore His footstool. Pasidunggi ang Dios, ang Ginoo nga atong Dios, o simbaha ang iyang tumbanan. Hermeneutics ang atong pagsabot ang gamito itong mga igsuon. Dili ito sabton nga ang tumbanan may atong gisimba. Dili literal pagsabot na. Kung dili ang nagtunog, ang nag-iya sa maong sanktuaryo, ang nag-iya sa maong tumbanan, nga mao ang Dios ang ipasimba. Panagito, doon natin daghang figure of speech mga igsuon. Kaya itong pinanggaw, walang siguro pag natuon na ng figure of speech. Muna nga pagbasa, dire diha dito ang ilang pagsabot. Muna nga, dili tinuod mga igsuon. Unya, dili usab tinuod mga pinangga, nga nagsimba kita krusipiho. Ano man, dili opisyal nga tudlo sa simbahan na pagsimba og krusipiho mga igsuon. Matud ba sa kagiwatay na nini ang libro na ko mga igsuon, karaan kay libro nga naguluhan og The Baltimore Catechism number 2, page 90 mga pinangga, nga nagkanayon din mga igsuon. Do we pray to the crucifix or to the images and relics of the saints? Nagaampo ba kita nga tos mga krusipiho, mga imahen o mga relikiya sa mga santos? Ang tubag mao kini ang opisyal nga tudlo sa simbahan. We do not pray to the crucifix or to the images and relics of the saints, but to the persons they represent. So tinaw ay mga igsuon ang nahisulat nga wa kita magampo nagsimba niya ng mga imahen, niya ng krusipiho, kundi ang nanag-iya ang representaan niini. So sa pag-ingon sa mga libro kaganiha mga igsuon, Venete Adoremus, dili po sabton nga ang kahoy nga krus mo itong gisimba, kundi ang nanag-iya ang gilansang sa krus nga mao gayud ang atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Kanan ang oras. Padayon kita mga igsuon. Mingon ba ang atong mga pinangga with due respect sa mga kaubano nga mga laing sikta? Ato ipaklaro ni ang gitawag og saksi ni Jehovah kon Jehovah's Witnesses. Matod ba nila dili kuno tinuod nga gilansang si Ginoong Hesukristo dito sa krus, kun dili didto sa istaka lamang. Dili krus ang gilansangan, kun dili stake, torture stake. Binisay ko nila na mga igsoon kung muwali na sila magsuroy-suroy, mingo na sila nga puste. So, puste. Pero ang nga itong hinumduman mga pinangga, nga dinis wala ang kasulatan mga igsoon, ang gigamit din ni mga igsoon, dili lang ordinaryo nga istaka, kundi cross gayon. Ato basahan mga igsoon ang nahinumdum ta nga the New Testament is originally written in Greek. So therefore, I have to use this Greek. Matod ba sa Matthew chapter 27, verse 40 mga pinangga, kung unsa ang nahisulat din mga igsoon. Atong basahon din kay ligontes o katamon ton naon kay en prisen imirais o kulungison susuon siya ton ius ito peyo katabite apo to istauro. So ang term mga igsoon gigamit is istauro or istaurus, meaning atong subayan mga igsoon kung unsay kahulugan. Niyas kung kamot mga igsoon ang usa ka Biblia nga naguluhan og pulong logos word, New Testament diglot with Strong's numbers and concordance. Sa mao gyapon nga pasahe mga igsoon, Matthew chapter 27 verse 40 mga pinangga. Kung unsa man kini niya, kini gitawag og istauro 27 verse 40 mga pinangga kung mga igsuon. 4716. Ang kining istauro nasa 4716 sa concordance. Kung atong basahon mga igsuon din mao kini nga atong 4716. Ang Griego sa pulong
gitawag nga stauros, kining Grigong pulong stauros. 28 ka hugna mga igsuon nga mabasa kining niya diha sa Biblia sa New Testament. 28 times. Nga ang hubad niya ani dili sa oy, cross. Kung mabasa mo ninyo mga igsuon, cross. Onya, mingon pa sila nga ang gigamit ng Galatia 3:13 is kahoy. Dili gyud cross o klarong pusti na. Nay nagikutlo mga igsuon ang terminong gitawag kog helon sa Galatia 3:13. Atong gamiton diretso ninyo ang libro. Galatia 3:13. Nga gitawag og hilon mga igsuon. Ngatod pa dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan. 3586. Ang 3586 kon helon mga igsuon. Nagpasabot kini kahoy, punuan sa kahoy o krus. Unya sa ilang libro mga igsuon, sa ilang libro nga naguluhan og unsay tinuod nga gitudo sa Biblia, mao kini nga atong mabasa sa pahina 205. Matod ba dinhi nga kining pulong kunong hilon, mao kini niya ang ipasabot. Kining pulungan nagpasabot lamang nga usa ka lipak, stick, puspos o kahoy. Mudawat ka mo mga igsuon og si Kristo gilansang sa puspos o gilansang sa stick o gilansang sa lipak. Ang so man paglansang ng mga igsuon kun adto sa lipak. Oh. So usa ka dakong sayop mga igsuon. Kadinhas Marcos 15:13 mga igsuon sa English pa. Crucify him. Sa Binisaya, ilansang siya sa cross. Na unsaon man ang mga igsuon og lipak na o poste. Postify him. Unsaon man ang mga igsuon. So dakong sayop mga pinangga. Ug dili tinuod ang ilang giingon nga diha sa poste kon lipak. Ano man? Niyas kung kamot ang The Smith Bible Dictionary. Matod pa sa Smith Bible Dictionary, page 128 mga igsuon, nga kinini ang mong libro mga scholars yun mismo ang nagsulat ani mga pinangga. Matod ba dinhi sa mao nga libro nga naganayon the Latin cross on which our Lord suffered was in the form of letter T and had an upright above the crossbar on which the title was placed. Kaya pagtudun-an sa mga saksi mga igsuon, pusti o nabis lang, wala mo'y balabag, wala itong babag. Mo na ilang pagtulunan. Pero sumala ni ng maong libro ang gigamit mga pinangga, Latin cross purmang letter T, ug dunay milabaw gamay sa ibabaw, kay didto gi post, gilansang ang karatula nga nagdala sa mong titulo nga Jesus Nazarenos Rex Juderum. So dili gusto ng ilang mga pinangga. Lain pa. Sa ilang librong naguluhan og kahibalo nga motoltol sa kinabuhing walay katapusan. Page 67 mga igsuon, kung atong subayon din sa mao nga dagway mga pinangga, makita na to diri nga adunay dagway kuno ni Ginoong Hesus. Nya kining dagway mga igsuon nga gilansang si Ginoong Hesus, ang duha niya kakamot gi usa. Nya usa lamang kalansang, maklaro man ako, usa lamang kalansang ang midulot sa kamot sa atong manunubos. Sumala sa ilang pagtulunan mga igsuon ha. Atong gamiton ang ilang Biblia mga igsuon, kumulaban ba ning ilang Biblia? Dinhi sa Buhat 20:25 sa gitawag og bagong kalibutanong hubad. Matod ba dinhi sa Juan kapitulo 20 versikulo 25 mga igsuon, mabisan kining libro o Biblia nila kung mulaban ba 20 versikulo 25 nagkanayon. Nakita namo ang Ginoo, apan siya miingon kanila, gawas kun makita ko sa iyang mga kamot ang inagian sa mga lansang, og ikatuslok ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang, og ikatuslok ang akong kamot sa iyang kilid. So maklaro mga igsuon, gigamit plural, nails sa English, mga lansang. Apan sa ako nang gipakita kaganiha mga igsuon, usa lamang kalansang ang nitapot sa kamot sa atong manunubos. So mahitubo mga igsuon nga paltos ang pagdulunan sa mga saksi nga misupak ra usab sa Biblia nga gitawag Biblia kanang bagong kalibutanong hubad. Palpak mga pinangga. Mo na nga
atong subayon mga igsuon gihapon sa mao nga hubad, gamito na to ang Mateo Kapitulo 27, versikulo 37. Kung unsa ang nakasulat dinhi. Apan sa dili pa 27, 37. Apan sa dili pa mga igsuon, balik ko na kog pakita. Klaro mga igsuon nga usa lang kalansang nya ang duha ka kamot giusa. O nya ang karatula mga igsuon ibabaw gayud sa iyang kamot. Ta dili ba sa picture ba? Picture sa mga saksi. Ang naa sa ilahang libro ibabaw sa iyang kamot. Tungod kay dili lagi balabag ang ilang cross kay ila istakara. Ingon ani atong subayon mga igsuon kung mutakdo ba sa Biblia nga ilang gipasigarbo nga gitaog the New World Translation. Matthew 27 versikulo 37 mga igsuon atong basahon. Nato ba dinhi? Dugang pa ilang gitaod ibabaw sa iyang ulo ang sumbong bato kaniya nga gisulat kini si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Paltos na pod mga igsuon. Kaysa ilang libro maklaro na to mga igsuon nga ang karatula gipahimutang ibabaw sa iyang kamot. Apan sa ilang Biblia nga bagong kalibutan ng hubad ibabaw sa iyang ulo. Sunod sumpaki na mga igsuon. Tanang version mga igsuon sa Bible naghiusa ang tanan nga ibabaw sa iyang ulo. So kining ilang pagtulunan nga istakara sayop ning iya mga igsuon. Magkabuliki sila, magkaidar-idar sila mga igsuon dipinsa aning niya mga pinangga. Unya kini pagtulunan sa cross mga igsuon nga istakara dili jud ingon nga cross nga sama karon kun dili stake ra mga pinangga matud pa. Mga ilang ipasigarbo mga igsuon. Dili jud cross nga dunay babag, dili. Pero nakalimot sila. Nga ang ilang publikasyon sa Watchtower kaniadto, ang simbolo nila cross. Sa libro naguluhan og patalimhugi ang tagna ni Daniel sa pahina 302 mga igsuon, ang ilang Watchtower mga pinangga adunay emblema nga cross. Dunay balabag gayud mga igsuon. Tarawa. Kalimot sila. Dili sa nalimot. Nalimot siguro sila mga igsuon. Mo nakalisod sila kay kulang pug search ba. Wa sila kabantay, nabuko sila. Padayon ta mga pinangga ko mga kaigsuonan. Alas 4:50 mga igsuon. Padayon ta. So, di na mga pinangga, mapipila nga mga pagpasabot regarding anang nang butanga. So kay gamay na matag panahon, tiwaso na lang to ni gamay. Gamay na lang. Ani ta sa nitungod sa cross mga igsuon kung Santa Cruz, ano gasaulog tag Santa Cruz during May 3 and September 14. Nga unsa mahinungdan mga igsuon? Tungod kana sa pagkakaplag, dunay tulo ka hinungdan. Una is ang pagkakaplag, ang finding of the cross. Pinagi sa gihimong pilgrimage si Santa Ilna dito sa Jerusalem sa Holy Sepulchre. Ikadong reason is ang pagtugod ni Emperor Constantine of St. Helena og usa ka basilica or shrine dito mismo sa rini ang Holy Sepulchre tuig 335. Ang iyang pagkakaplag tuig 326 AD, nagbutang sila basilica kung shrine o simbahan dito tuig 335. Niya ang ikatulo mga igsuon, mao tungto ang pagbawi sa cross nga gikawat sa mga Muslim. Pinaagi ni ang Persian o Turkish head o emperor nga si Khosrow. Gibawi pagbalik sa usa ka Roman o Catholic emperor nga si Emperor Heraclius. Unya kadtong pag-adto ni St. Helen nana sa Europe in the Middle Ages by Warren Alf, page 293. Unya kadtong pagbawi ni Emperor Heraclius nana mabasa mga igsuon ining maong libro, Early European History by Houghton Webster, page 332 mga igsuon to 333. Atong basahon mga pinangga ko mga kaigsunan, matud ba dinhi? His brilliant campaigns against Khosrow partook of the nature of a crusade or holy war, for the Persians had violated the Holy Sepulchre at Jerusalem and had stolen away the true cross, the most sacred relic of Christendom. Sumo na hitabo mga igsuon nga gisaulog na gumikan sa tulo ka mga rason. Unya gisaulog na from May 3 ang finding of the cross. Unya September 14 mao ang gitawag the triumph or the exaltation of the cross. Apan sa tuig 1960
Pinagi ni Pope John 1950, pinagi ni Pope John 23rd. Dunay nahitabo nga deklarasyon nga usahon na lang ang maong nga kasaulugan ngadto sa Setyembre 14. Kay dunay gitawag og redundancy. So dunay mabasa mga igsuon dinha sa kasaysayan nga ang pag-adto ni Santa Elena dili basta-basta. Tungod kay laliman kag ipangita niya ang cross nga natabunan naman itong mga igsuon sa mga nagadayang mga sagbot, yuta o uban pa. Apan gumikan sa tabang ni Santo Macarius mga igsuon, matungtuan nga nakita o nakaplagan ang kininhi ang cross mga igsuon. Na milagro man mga igsuon kay tulog na ka-cross. Na ang gipakitang milagro mga igsuon, timaan mo nga ang usa ka himalatyon gi patapion ng cross, unang cross wala epekto. Ikaduhang cross wa unya pagubos sa ikatulong nga cross mga igsuon, katong himalatyon mga igsuon nabuhi, na-recover ang iyang daan nga kusog. So man na nga di po na sugilanon kundi history na. Na mabasa mga igsuon sa libro na guluhan og The Ecclesiastical History by Socrates Scholasticus mga igsuon. Page 28 mga pinangga. Maning niya nga itong mabasa din mga igsuon, nga nagkaniyon din The woman still continued in a dying state, but when the third, which was the true cross, touched her, she was immediately healed and recovered her former strength. In this manner, then was the genuine cross discovered. Padayon ta. Moreover, the nails with which Christ's hands were fastened to the cross, Constantine took and had made into bridle bits and a helmet, which he used in his military expeditions. Gibahing dito sa tulo. 1/3 dito sa Holy Sepulchre, ang isa ka 1/3 dito sa Roma gidala, ang isa ka 1/3 mga igsuon gibutang sa Constantinople nga syudad. So, ngano man nga manguros mga igsuon, just kadunaan before ta mulakaw, before ta maligo, kaon manguros ta. Kana practices na sa early church pala mga igsuon. Usa ka bantugan o nila mga igsuon sa simbahan nga gitawag the father of ecclesiastical Latin nga si Tertullian. Matud ba niya nabuhi na itong tuig 194 AD? Nga matud ba niya, at every step and movement, whenever we come in or go out, when we dress ourselves, or prepare to go out of doors, in the bath, at table, when lights are brought in, at lying or sitting down, whatever we be doing, we make the sign of the cross. Hence, we see that the early Christians very often, more frequently than me. So, klaro mga igsuon, bisan gani si Saint Cyril mga igsuon, matud pa, as the dog is afraid of the stick with which he is struck. Padlok ito na ito, iro mga igsuon og stick, bunal. Padayon ka. So the devil is terrified when he sees the sign of the cross made, because it reminds him of the wood of the cross by which he was conquered. Padlok ang yawa mga igsuon na naang cross. So boy na mga igsuon, manang naa ang hinungdan mga pinangga ngano nga manguros ta mga pinangga ko mga kaigsuonan. Nga nganong krusan man nato ang atong pilabinas panahon sa misa, dunay ginagmayng krus, krusan nato ang atong agtang aron ang pulong sa Dios nga atong nadungog gikan sa walis pare, masilses atong alimpatakan atong mapangunadungan. Krusan ang atong mga ngabil aron kini atong mahigugma ug mapaambit nga dusuban. Krusan ang atong dunggahan aron kini atong mapuy-an labaw sa tanan. Nga diha sa pagdibusyon sa Santa Cruz mga igsuon, kinahanglan atong nanaa nga atong pagabuhaton mga pinangga ko mga kaigsuonan. Basig dunay tampo ang atong mga igsuon nga ni akaron, na itong kauban duha ato dayong ipasultion una ning atong kauban isa bro, may hapon bro. Parting statement na. Si parting statement na lang. PCC. Okay, may hapon dahil sa tanan, sa paggalit na ko sa pagpila sa FB. So, wala kayo tayo na active din. Nagkita ko og time para maka-enjoy din sa ato ang balat. Pagpukan sa TV para pagpanalipod sa pagpangatake sa laing sa tao. Mara to? Salamat. Without ihatag, di Brad, bro, palihog. Alam sa mong parting statement? Sa pa may hapon no, ako mo hatag og panapon nga insay ako mingon nga kining cross dahil sa kining sa Katoliko nga pagtuo biblical no, na historical pod niya. Napamatud-an yun. Unya matud man gud sa 1 Corinto 1:18
Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Salamat ug may hapon sa tanan. Brother Jaime, may brother. Ning si Salamat kayo Brother Abel sa paghatag mo og higayon sa pagpaambit may tungod sa atong hisgutanan karon una may tungod sa liniyang cross nganong kita ang mga Katoliko nagtudlo ang siba nagtudlo na kita mangros unya nakamuto na sa daghang mga kasaysayan nga ang ilang mga pagpangatake wa gayud nga milungtad medyan kay mga bakat mading niya nga pagtulunan nga dili sibo diha sa Balaang Kasulatan atong ibalik mo diha Brother Abel. salamat kayo. Buhay na mga igsuon. Pila naman ka gutlo ang nabilin. Ato nang ni ang tapuson mga pinangga. Sa ngalan na lang mga pinangga sa hotong sa Catholic Defenders, labi na sa atong presidente nga si Brother Roger Calizo. Sa ngalan usab sa atong station manager, Sir Mil Coronel, sa program director nga si Sir Buknoy Lumapit, sa news director nga si Brad Kenneth Bustamante. Diya usab sa technical si Sir Oliver Cabayaran ug ni Sir Livy Lumusbog. Kini na lamang inyong ubos nga alagad sa kaninan Brother Abel Tumagan, mingon na lamang kaninyo non inim pusumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Nawa kita mahimos pakigbatok sa kamatuoran kunin ang pagdapig hinuon ini. Daghang salamat ug maayong hapon Visayas ug Mindanao.